Kristo. Ang ating ebanghelyo ngayon, ang paksa ng ating ebanghelyo ngayon ay yung usapin ng pag-aayuno o yung tinatawag nating fasting. Yung mga eskriba at pariseyo noon ay meron silang regular rule on fasting. At alam niyo, ng panahon ng ating Panginoon, kapag merong kasalan, yung mga panauhin ng kasalan, habang hinihintay ang pagdating ng bridegroom, hindi mo na sila kumakain. No? Kaya nga, ang tawag nila doon ay fasting. Kumbaga habang wala yung bridegroom, yun yung simbolo nila ng kalungkutan dahil wala pa ang bridegroom. Walang kakain. At di ba ngayon din naman, kapag ikaw ay umattend ng kasalan, hindi ka kumakain hanggat hindi pa bumabalik, marating yung mga ikinasal. No? Kaya nga kapag kayo ay nandoon reception hall at kumain ka, tas wala pa doon yung mga ikinakasal, it's considered bad manners. No? Pero yan din ang dahilan. Kaya hindi ako ma-attend ng reception dahil ang tagal dumating ng mga ikinakasal. Nagpipictorial pa ng 2 oras. No? Kaya talagang magugutom ka doon sa reception hall. Pero yun ang dahilan. Hindi ka muna kakain. Dahil simbolo ng pakikiisa at kalungkutan. Pero kapag dumating na ang ikinasal, ayun, piyesta na, kainan na. Okay? So yun yung dahilan kung bakit fasting. Now, tinanong ng mga eskriba, sabi nila, bakit yung mga disipulo mo ay hindi nagfa-fasting? Now, ang sinasabi dito ni Jesus, ako na kasi yung bridegroom. Ako yung hinihintay. Ako yung lalaking ikakasal. Di ba laging ginagamit ni Jesus yung larawan ng kasalan? Siya ang bridegroom, tayong lahat ang kanyang bride. Kaya nung siya ay dumating, ito ay simbolo ng kasiyahan. Kaya sinabi ni Jesus, hindi na muna sila magfa-fasting dahil ito ay panahon ng feasting, pagpipiesta. Pero sabi niya, darating ang panahon na mawawala ang bridegroom. At alam natin yon, si Jesus ay mawawala. Mamamatay siya, and then of course mabubuhay, aakyat sa kalangitan, and then hinihintay natin siya muli ang kanyang pagbabalik. Ayan. Kaya magfa-fasting na muli tayo. Kaya yung spirituality ng fasting ngayon ay ginagawa natin bilang paghihintay sa pagbabalik ng bridegroom na si Jesus sa wakas ng panahon. At habang siya ay hindi pa bumabalik, yung fasting na tinatawag natin o pag-aayuno ay naging bahagi ng ating spiritualidad. Kaya hanggang ngayon tayo ay nagfa-fasting regularly. Although according to the rule, di ba meron tayong rule na 2 araw lang naman ang talagang araw ng fasting sa buong kalendaryo natin. At ano yon? Good Friday and Ash Wednesday. At pag sinabi nating fasting, yan yung talagang 1 meal lang ang pwede mong kainin sa buong araw. Pero meron tayong kamukhang practice. Dinagdagan natin ng fasting and abstinence. Ano naman yung abstinence? Yan yung hindi ka kumakain ng mga pagkain na gusto mo. O kaya naman, yung mga bagay na gusto mong gawin, yung mga mabubuting bagay na minsan hindi naman masama, iiwasan mo pa rin para maging form of sacrifice. At yan ay ginagawa natin hindi lang 2 araw sa buong taon. Di ba nagkaroon tayo ng practice ngayon na every Friday is a day of abstinence. Every Friday is a day of abstinence. Parang mini-sacrifice na ginagawa natin. Fasting and abstinence. Now, ang pwede nating itanong ngayon, bakit ba natin ito ginagawa? Dahil ba sa masama ang pagkain? Dahil ba masama yung mga magagandang bagay dito sa mundo? Hindi. Merong dahilan kung bakit tayo nagfa-fasting. At 3 yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Unang-una, fasting is for freedom. Fasting is for freedom. Upang tayo ay maging malaya. Ang sabi dun sa unang sulat ni San Pablo, 1 Thessalonians 5, verse 22, ang sabi niya, abstain
from every form of evil. Abstain from every form of evil. Anong ituturo ni Pablo doon? Hindi lang niya sinabing from some form of evil. Ang sinabi niya from every form of evil. At bakit tayo nagfa-fasting and abstinence? Para magkaroon tayo ng kalayaan. Kasi yung taong malaya, wala siyang layaw sa katawan. Ha? Yung taong walang kalayaan, ayan, punong-puno ng kalayawan. No? Ano ba yung layaw? Vice. No? Kaya, nagfa-fasting and abstinence tayo para makita natin we are not a slave to sin. We are not a slave to pleasure. We are a master of ourselves. Ang tawag natin doon ay self-mastery. So kaya tayo nagfa-fasting para magkaroon tayo ng kalayaan. I am my own master. Hindi ako alipin ng layaw ng katawan. Okay? Kaya kahit na sinasabi natin masarap yung pagkain, sinasabi natin na okay lang, hindi muna kakain. O ililimitahan ko lang ang aking pagkain para maipakita na ako ay hindi alipin. Ako ay malaya. Okay? So yan yung una, fasting is for freedom. Pangalawa, fasting is for fortitude. Fortitude. Ano naman po yung fortitude? Galing yan sa salitang forte. Ang ibig sabihin ng forte, malakas. So pag sinabi nating fortitude, you become strong-willed. At hindi lang strong-willed, no? Consistently strong-willed. Yun ang fortitude eh. Kasi lahat naman tayo malakas for some time. Pero pag sinabi mong fortitude, consistent ka. No? Hindi lang paminsan-minsan, meron kang consistency. Kaya ang tawag mo dyan ay fortitude. Para kang isang matibay na haligi. Sabi ng Proverbs 25, verse 28, he who has no control over his spirit is like a broken city without walls. Anong sinasabi ng Proverbs? Kapag wala daw tayong fortitude, para tayong isang syudad na walang muog o yung wall, walang protective wall. Nung unang panahon, yan ang protection nila against an enemy eh. So para kang isang syudad na walang wall, na bumagsak ang kanyang mga walls. Like the Great Wall of China. Ayan, ano? Na wala, bumagsak. So sabi niya, ganoon, kapag wala kang control over your spirit, you are like a ruined wall, a ruined city without walls. So we need fortitude. At yan yung dahilan kung bakit meron tayong regular practice of fasting and abstinence. So that we can say no to sin, not only sometimes, but all the time. Fortitude. So fasting is for freedom, fasting is for fortitude, and then huling-huli, fasting is for rectitude. At ano naman yung rectitude? No, galing sa salitang recta. Ano ba yung sabihin ng recta? Diretso, matuwid. So rectitude is our ability to do what is right and to do what is good. No? Kaya tayo nagfa-fasting, kaya tayo nag-abstain sa mga bagay na masarap o maganda o yung mga bagay na nakakaakit, hindi dahil sa sila ay masama. Pero para maituon natin yung ating atensyon doon sa mga bagay na tunay na mas mabuti at tama. At yun yung tinatawag nating rectitude. No? No, kaya nga, di ba, no, sinasabi natin, yan, taong iyan ay matuwid. Bakit siya matuwid? Dahil alam niya at ginagawa niya kung ano yung tama at mabuti. No? At siya ay lumalakad doon sa daang matuwid. Ayan, ano? Yan yung rectitude. Mga kapatid, sa araw nito, unang Biyernes ng buwan, araw na nakalaan sa banal na puso, kamahal-mahalang puso ni Jesus, ipanalangin natin na ating puso ay magkaroon ng gift of freedom, fortitude, and rectitude. Upang katulad ng puso ni Jesus, lagi nating hangarin kung ano ang mabuti at kung ano ang tama.